na raw mahihiling pa ang content creator at rising sexy star na si Mika Nikdao. Sunod-sunod kasi ang pasok ng mga racket niya at collabs. Share lang ako. Akala ko yung nakahiga kasi na nandun. Eh hindi, nakikiga si kumpare, napagod ako doon. Blooming din ang kanyang love life. Tunayan, nito lang November 24, ipinagdiwang pa nila ng kanyang nobyong si Carl, hindi niya tunay na pangalan, ang kanilang first anniversary. Pero ito na ang ipinost ni Mika kinabukasan. Gusto ko ginaganyan na, inaaral kita. Video ng pagtatalo nilang magkasintahan na nauwi Inaaral kita. sa sigawan at pisikalan. Nariyang dinaganan siya ng nobyo at nakipag-agawan. At nung sinubukan naman niyang harangin ang pinto, ang survivor ng pang-aabuso, handa na raw ikwento ang kanyang pinagdaanan upang maiwasan din ng ibang mga kababaihan na mabitag sa karahasan. Naging roller coaster nga talaga na hindi ko na lang rin namalayan sa sarili ko. Na-tolerate ko yung ganong relationship. 25, prepare ako ng food. Tapos nagsi-cellphone siya. So, chat-chat siya sa messenger. So, nung time na yon, meron ako nakita na girl. Doon sa messenger niya, yung pag-click niya ng search, may lumabas doon na name ng girl. So, nung nakita ko yung name ng girl, sabi ko, "Hoy, kilala mo yan?" Sabi ko gano'n sa kanya. Schoolmate daw niya. Sabi ko, nag-aaral pa pala yan? Hawak ko na yung phone, dami niya na sinasabi na kesyo, ba't unfair ka no? Bakit ka nakikialam ng phone? So, inasikaso ko pa siya, kumain pa kami. So ako, medyo nakaramdam ako ng off. Bakit siya ang nasa number 1 sa messenger? Siya, di ba kung sino yung number 1, yun yung madalas mong kausap. Tapos na kami kumain, nakapagligpit. Nung nasa kwarto na kami, syempre natulog ako, idlip-idlip, ganyan. Di kami mag-uusap. Biglang tumawag sa akin yung isang kaibigan ko, yung content creator. Tinatanong niya kung kailan ako pwede para mag-collab na ulit kami for content. Tapos nandun siya. Pinagseselosan niya pala. Maya-maya, sabi ko sa kanya, saan pupunta? Sabi niya, alis ako. Bigla na siyang aggressive. Book na siya, nandyan na yung driver. Kaya kung makikita niyo sa video, inagaw ko yung phone kasi andyan na daw yung rider. Palabas na siya ng pinto noon. Sabi ko, mag-usap muna kasi tayo. Gusto ko ginaganyan na, inaaral kita. Nagulat din ako sa reaksyon niya na pilit niyang kinukuha yung cellphone sa akin hanggang sa hindi niya na namamalayan na pinupush-push na niya ako dito sa floor. Ito nga, may sugat nga ako dahil yung phone niya gumagano'n sa akin. Nakuha niya yung phone. Pinipigilan ko ulit siyang umalis. Hanggang sa, yun na nga, bigla niya na akong hinahatak, tapos bigla niya na akong nasampal. Ano pa nga ako, siguro mag-loading pa ako. Nasaktan niya na talaga ako. Doon na naisip ko na, talagang kaya niya pala talagang gawin. Bumalik siya. Sa puntong yon, sinabi raw ng kanyang nobyo na naggalit pala ito sa tumawag kay Mika na content creator. Sorry siya sa akin. Kayakap lang siya sa akin. Sabi ko, bakit ka nagsusorry? Bakit ka umiiyak? Dahil nasaktan mo na ako. Tapos siya sumasagot. Maya-maya umihilik na siya. Napagtanto-tanto ko na lahat. Sabi ko, ganito yata talaga kapag nasanay mo ang isang tao na ang dali kang balikan ng walang effort, nang hindi sila nahihirapan kahit na minsan kasalanan nila. Okay lang kahit masigawan ko to. Okay lang, ayan, nasampal ko siya. Tapos yayakapin niya ako, okay na after. November 2024, nung unang nag-cruise ang landas ni Mika at Carl sa isang birthday party. Magiliw, mabate. Kahit sa parents niya, sweet siya. Caring siya talagang ipaparamdam niya talaga sa'yo na yun yung love. Hanggang sa dumating na kami sa point na sobrang layo na. Hindi ko nakilala siya. At yung sarili ko, minahal naman niya ako, syempre. Pero yung mahal na mahal. Kasi pag mahal mo yung tao, hindi mo kayang saktan yun. Yung mga ginagawa niya sa akin, sigawan ako, murahin ako, pag emotional siya, kaya ko lahat gawin yun. Ba't di ko ginagawa? Ang lagi ko iniisip, masasaktan ka.
iniingatan ko na hindi tayo maghiwalay eh. Nakikita lang ako ng mga tao sa Facebook na parang high maintenance or kaya parang masyadong bigay or sexy. Pero di nila alam pagdating sa personal life ko, malambot ako. Ang nakababahala rito, di umano, hindi ito ang unang beses na sinaktan ni Carl si Mika. Sisigawan niya ako bigla yung sa harapan ng maraming tao. Ayoko nang ganun. Sabi ko, respeto, syempre sa relationship, number 1 naman yan. Ikaw, palit tayo ng sitwasyon. Lagi niya sinasabi sa akin, ganito ako magalit eh. Mahalaga ang respeto sa relasyon at makikita mo yan sa kung paano ka itrato eh. Kapag may pagsigaw o may hindi magandang sinabi, yung pagmumura, pambabastos, yan na yung mga immediate na red flags na dapat mong tignan sa relasyon. Kahit mahirap, ay maputol na. Huwag mo akong ginaganyan ha, inaano kita. Alam ko na may red flag. Pero number 1 kasi, syempre, mahal ko eh. Pero nasa isip ko na yon na hiwalayan ko na ba siya kaysa baka mamaya masaktan talaga niya ako. Hanggang nagsimula na ang mga pisikal na pang-aabuso. Karoon ako ng malaking pasa dito dahil nga pinipigilan ko na naman siyang huwag umalis. Minsan, deep talks, di ba? Sabi ko sa kanya, sa tingin mo, in the long run, pag nagtagal pa tayo, hindi mo ako masasaktan. Sabi niya, hindi daw. May chance eh, kasi bigla mo ako madidibdiban. Yung pag-push niya sa akin na may pressure, pwede pa kasi yung igigilid ka lang eh, pinapaalis ka lang eh. Pero siya yung may hagis na kasama. Ang pagkakamali ko nga, na-tolerate ko nga siya na ganunin ako. Kaya siguro rin umabot sa point na kaya niya na akong saktan. Hanggang sa nangyari na nga yung ganitong sistema. Hindi ko rin akalain na kaya niya talaga pala. Kahit nanay ko sinasabi sa akin, ang tanga mo, maawa ka sa sarili mo, huwag kang pumapayag na inaabuso ka ng ibang tao. Nagagalit ako, gusto ko na nga pumunta nung araw na yun sa kanya. Gusto ko talagang bigyan ng leksyon. Kasi syempre babae rin ako eh. Anak ko siya. Syempre ako, hindi ko siya, tapos makikita mo ganun. Nagsimula bilang dancer si Mika sa isang girl group hanggang sumabak na siya sa hosting at content creation. Parang awa niyo na. Pakawalan niyo na ako. Ang lagi kong role, sexy. Mas naging wide nga lang ngayon kasi nga nauso na si sexy comedy skit. Oh, Nandito ka pala. oh, share lang ako. Yun yung hindi nila maintindihan na part lang naman ng work kasi yun eh. We would like to thank our sponsors. Nag-host ako sa mga corporate events. Hindi nila nakikita yun. Hindi naman kasi naiintindihan ng tao na ang trabaho ko online. Binild ko yung personality ko online. Ayon sa datos ng WCPC o Women and Children Protection Center ng PNP, mula August hanggang November ngayong taon, halos 7,000 ng mga kaso ang naitala na paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Batas laban sa karahasan sa mga kababaihan at mga bata. 36 na kababaihan ang nakakaranas ng iba't ibang forma ng violence against women kada araw. At nasa 60% nito ay domestic violence at intimate partner violence. Kaya nagpapakita lang yan na sa kabila ng may mga batas na tayo laban sa VAUSI, napaka-prevalent pa rin ito. Samantala, para makuha ang panig ni Carl, pinuntahan ng aming team ang kanilang tahanan. Ang humarap sa kanila ang nagpakilala nitong ina. Tumanggi siyang magpa-interview. Pero giit niya, hindi pa raw umuuwi sa kanila si Carl. Hindi niya rin daw alam ang tunay na pangyayari sa pagitan ng kanyang anak at ni Mika. Lalo't maayos naman daw ang turing ng kanilang pamilya sa dating nobya ng anak. Kasi pagdating naman sa family niya, tinanggap naman ako ng maayos, wala kami naging problema. Kailangan naman kasi talaga din kasuhan for awareness na rin sa mga ibang tao, sa mga ibang babae. Hindi tayo dapat, di ba, ginaganon. Nung during na nagsasorry siya sa akin, sabi ko sa kanya, ayoko na. Ayoko na talaga. Di ba sinabi ko naman sa'yo, once na talagang masaktan mo na ako, ayoko na. Sabi niya, ayaw niya. Sabi niya, ayoko. Iniwan ko siya dito nun sa bahay. Umalis ako. Pumunta ako sa mga kaibigan ko. Doon ko na pinost yung nangyari. Tapos nung pagka-post ko na yun, natawagan niya ako na nagsasorry siya, ayusin namin. Sabi ko sa kanya, hindi ka matututo. Hindi ka maa-aware na mali. Kailangan mong makita na mali yung ginagawa mo. Nilabas ko yung video. Siyempre, nung nilabas ko yung video, nakita ng mga tao, magulang ko na hindi nga daw normal. Gusto nilang mag-file ako ng case. Kung magkataon, hindi ito ang unang karelasyon na kinasuhan ni Mika. Nagkaroon na nga ako ng experience before sa past ex ko. Kinasuhan ko siya ng VAUSI. Pinaglalaban ko lang naman yung right ko, pero naaawa pa rin naman ako. May awa pa rin sa sarili ko kahit na niloloko ako ng una kong partner.
Pero nakapagpasya na raw si Mika. Kakasuhan niya si Carl. Nitong Miyerkules, nagpa-blotter siya sa kanilang barangay. Ang barangay po ay nag-i-issue po ng BPO, Barangay Protection Order for 15 days. Then po, if takot pa rin siya, ito po ay nare-renew. Nagsampa rin siya ng formal na reklamo sa Barugo, Caloocan Police Station. Kapag file na ako ng statement, request na lang sa akin para i-assist naman ako sa Camp Crame for medical, legal, tsaka yung psychological assessment. Then pagdating ng Monday, file. Maaari po silang magsampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o mas kilala bilang Violence Against Women Under Children Law o VAUSI. Ang RA 9262 ay may kaukulang parusang pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 buwan at depende sa lawak ng pinsala at uri ng karahasan na natamo ng biktima ay aabot hanggang 20 taong pagkakakulong. Maaari ding maghabol ng civil liabilities, ng moral at exemplary damages ang biktima. Nagsasorry siya sa akin na ayusin namin, bigyan ko siya ng chance. Pero hindi ko na nire-replyan. Hindi ko nakikita yung sarili kong magiging martir na balikan ulit siya. Ang video ay mabisang ebidensya upang mapagtibay ang kaniyang pagsampa ng reklamo. Wala naman po itong magiging komplikasyon kapag ang kaniyang purpose po nito ay ipaglaban yung karapatan. Dahil nayurakan ang kanyang pagkababae, ang kanyang reputasyon at nagtamo siya ng pinsala. Kasalanan namin dalawa, nandun na yon, or hindi talaga kami para sa isa't isa. May mga attitude ako, may mga attitude siya na hindi kami mag-meet. Doon sa mga nananakit, kailangan magkaroon sila ng kamalayan na mayroong consequences yung mga ganitong behavior, both socially and legally. Pangalawa, importante rin na ibukas natin sa mga perpetrators na merong tulong na available para sa kanila. And at the end of the day, baka biktima rin sila. So importante na matulungan din sila on their respective problems. Napakababa ng mga nagre-report. Nasa 2 out of 10 lang. Dahil sa takot pa rin na wala namang mangyayari. Pero hindi yan totoo. Na kapag tayo ay tumindig at lumaban, may mapapanagot. So kailangan dapat una pa lang, pag may sign na ng or abusive behavior, ma-exit ka na. Hindi, tinapos ko naman na rin eh. Hindi niya ako talaga mahal. Kasi ang totoong pagmamahal, hindi ka kayang saktan. Parang awa niyo na. Pakawalan niyo na ako. Walang sino man ang dapat makaranas na pagbuhatan ng kamay. Ikaw ang ginaganyan na, inaaway kita. At sa oras na mangyari ang karahasan, huwag hayaang umabot pa ito sa sukdulan. Humingi ng tulong sa kinauukulan. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pamuti, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ng Diyos. Huwag sumapakita sa akin! Ha?
Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim.